Sa bayan ng Santa Lucia, makikita ang ilang mga pwesto na pinupuntahan ng mga tao. Talamak ang tindahan ng mga agimat o anting-anting na pinaniniwala ang nakakagaling sa may sakit. Ako nga po pala si Aida Buhaktin na taga rito sa Barangay Santa Lucia, Dolores, Quezon. Isa po ako sa pinakamatagal dito sa pwestong ito. Napakarami pong tumutuloy dito na mga manggagamot at mga pasyenteng ginagamot. Na sinasapian po ng mga body spirits kung ano man pong mga elemento. Dito lang po sila gumagaling at pinaliliguan po dito ng mga albularyo. At yung pong hindi kaya ng ospital, hindi kaya ng mga doktor, marami po ditong mga napapagaling na mga tao. Dito lang po dinadala sa mahal na bundok at yan po ang sagradong tubig namin. Ang Bundok Banahaw o mas kilala bilang The Holy Mountain sa Dolores, Quezon ay itinuturing na sagrado ng mga lokal bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ito ay itinuturing na pilgrimage site na kung saan dinadayo ito ng mga debotong tao tuwing Semana Santa. Ang bundok na ito'y may taas na mahigit 7,000 talampakan at ito ang nagsisilbing pinakamataas na aktibong bulkan sa buong Calabarzon. Madami kasing karanasan talaga ang mga dumarayo dito. Kasi nga, itong barangay namin, especially yung mga sa Peso Complex namin, naniniwala sila nakakagaling yung lugar na yun. Especially naniniwala kami sa Astrovision culture, yung naniniwala sa mga bato, tubig na nakakapagpagaling sa mga taong dumarayo dito. Kaya every Holy Week talaga napakadami namin tourist arrival dito sa Barangay Santa Lucia. Talagang lahat ng mga sektor, kabataan, especially yung mga nananampalataya dito, yung sa mga religious group, lagi sila pumupunta dito every Holy Week. Pag gumagaling yung tao dito, binabalikan talaga yung aming mga Peso Complex. Kasi nga yung mga malulubang sakit, napapagaling, sobrang hiwaga talaga ng Barangay Santa Lucia. Di ko rin kasi ma-identify kung ano talagang merong magic bar or something na dyan sa Santa Lucia yan. Believing is a very human thing to do because we've been thrown here in this world without knowing anything. Whenever there's something mysterious that we encounter, we always find ourselves in a situation that we are not comfortable. And in order for us to get out of this uncomfortable situation, we believe, we make sense out of things. It's like looking at the night sky and then there are stars. Those stars don't mean anything at all, but we make sense out of the stars by making constellations. Ginagawa natin ng mga connection yun. And the constellations becomes useful for humanity because of constellations we were able to navigate the seas. Our ancient ancestors were able to travel the seas because this is the North Star, we should probably go in this direction. It's the same thing with like religion, for example. The entire university structure is a remnant of how the church organizes itself during the Middle Ages. Like there's a certain hierarchy or something. Like in the contemporary world where belief seems to be optional, we actually benefit so much because of people who are believing. And the rawest form of belief could come from the form such as this, like anting-anting or certain sacred object. Bagamat hindi lang ito ang mga kakaibang paniniwala ng mga deboto sa lugar ng Santa Lucia. Ayon sa aming pananaliksik, humigit 16 ang iba't ibang relihiyon na napapaloob dito sa paanan ng Bundok Banahaw. Kaya naman, sinimulan naming tahakin ang templo ng Suprema de la Ciudad Mística de Dios o mas kilala sa pangalang Ciudad Mística. Ang Ciudad Mística, matagal na ito, noong 19th century pa ito eh. Ang aming founder, si Maria Bernarda Palitaan, isa siyang laging kasama ng mga pare. Religyosa siya eh. Ngayon, nang dumating yung panahon na dumadami na yung follower ng aming founder, nagkakaroon ng jealousy. Once sa loob ng simbahan, pagka nagkakaroon ng pangangaral, napapapunta sa kanya yung tao.
Kung siya naman ay nasa loob ng simbahan, nasa sa tabi lang siya. Kung bandang huli, siyempre pag lalabas ang aming founder, siyempre susundan ko ng mga tao. Tinatanong, gaya kung ano ginagawa. At bukod sa rito, nanggagamot siya yung faith healing. Kaya dumadami yung mga tao. Noong panahon yung mga 19th century, bawal ang babae na tumayo sa sekta. Pero nung bandang huli, mga 1920, 15, binigyan na kami ng kalayaan na makapagtatagin sa samahan. Ang aming paniniwala tungkol sa ating gawain pananampalataya, meron tayong isang figure na talagang sila sentro ng ating gawain, si Kristo Jesus. Hindi hiwalay kami sa mga iglesia apostolika romana. Yung sakramento na ginaganap doon, siya natin namin ginaganap dito. Ngayon, ang naging pagkakaiba lang ng mga batas namin dito, marami kami dito sunod-sunod na alituntunin yung aktibo na bakikisa sa mga gawain. Lalo na nga yung pananamba sa umaga, hapon, pananalangin, yung pagsasama-samang pananalangin ngayon. At isa pa, yun ang aming ko na yung bilang pagpapatuloy ng misyon ng Kristo Jesus, pinipilit namin na itaguyod yung gawain ng 24 na matatanda. Yung pagpupuri. Sa kasalukuyan, hindi pa naikukandin nga. Hindi pa hayag sa sanlibutan yan. Habang binabaybay namin ang masukal at masikip na daan patungo sa kinabuhayan Dolores, Quezon, ay napadpad kami sa isang simbahan na may rebulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Itong simbahan na ito ay kilala bilang watawat ng lahi. Ako si Jeremy De Chavez, taga-kinabuhayan ako at ako ay 31 years old na. Bago pa dumating yung mga dayuhan dito sa bansang Pilipinas, ang mga Pilipino mayroon ng sariling pananampalataya. Nung sinakop ang Pilipinas ng mga Kastila sa loob ng 333 years, ang nangyari nito, daladala nila sa Pilipinas yung mga paniniwala na binago ang kaugalian ng mga Pilipino. Ang mga kabataan dito, iniidolo talaga si Rizal. Lahat ng mga bagay tungkol kay Rizal, inaalam ng mga kabataan. Bukod sa siya ay kinikilalang bayani, maraming mga samahan at maraming tao ang naniniwalang siya ay may pagka-Diyos. Pero sa amin, siya ay isang bayani na makakahaling tulad sa ginawa ni Kristo. Dahil kung si Kristo, pinalaya niya ang mga tao sa kasalanan, si Rizal naman, pinalaya naman niya ang Pilipinas sa pagkalipin ng mga banyaga. As a Christian, I don't think this is acceptable. I have to make that clear. But as an anthropologist, I could understand why people says so. You know, this happened when Rizal was dead. This happened during a very tumultuous period in our history. Like, you know, Spain as a superpower is already declining, and then Spain at that time was under war with the US, and that's why they're selling us to and then they have to make a fake war in the Philippines so that the Americans would appear as a savior. But you know, this small group of elite, like those who have studied in Spain before, wanted independence. People are not sure who is the real authority at that time. Should we believe the Spaniards? Should we believe these new Americans? Or should we believe this new form of like these Ilustrados who went back to the Philippines? Who do we believe? In this period of like very heightened uncertainty, people just can believe to what they want to believe. And that's why I think certain faiths like this, it's also actually during this time, maybe like 10 years, the transition period from Spanish to American, during this time, lumalabas yung maraming mga denominations like Iglesia de Cristo, mga dating daan. Because it's very easy to people to believe on anything when you are hopeless, when you are really down, if you are really uncertain. That's how I see this. That's why I think even as let's call a spade, even as ridiculous as making Rizal as God could be possible at this period. And you have to understand also the majority of people at this time are not as fortunate as us, who has access to education, who has the training for critical thinking, whatsoever. So yeah, looking at
at that context, probably we could probably understand why certain faith values and practices could emerge. Sa liblib na parte ng kinabuhayan Dolores, Quezon, dito namin nadiskubre ang isa pang relihiyon na kung tawagin ay samahan ng tatlong persona solo Diyos. Ang samahan ng tatlong persona solo Diyos ay isang relihiyon na ang pinaniniwalaan ay ang Diyos ng tatlong persona, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ang mga pangunahing gabay ng relihiyon na ito ay ang mga boses ng Espiritu ng Kalikasan. Ako po si Robert Ribambano po. Sa ngayon po ako po ay 25 taong gulang. So sa madaling sabi, ako po ay 25 taong kasapi na po o miyembro ng aming samahan ng tatlong persona solo Diyos. Sa amin pong pangunahing paniniwala, unang-una nga po, ibigin si Bathala at gumawa ng mabuti sa kapwa-tao. Ang masama sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Ang iyong kakanin sa pawis mo manggagaling at bago makialam sa iba, ang sa iyo muna. Ang naging magandang bunga po nito para sa akin ay yung akin pong landasin, lagi po ako nasa positibo. Kumbaga po sa bahagi ng kalabasan, naitataliwas po ako, nailalayo po ako sa mga pangkalabasang kabihasnan. Bagamat sabi nga po natin bilang Pilipino, nalalayo po ako sa bahagi ng makabanyagang kabihasnan o kultura. Madalas itanong kung ano nga ba ang mayroon dito sa Bundok Banahaw at kung ano ang layunin nito sa ating komunidad. Ngunit, iisa lamang ang sagot ng mga lokal dito sa Dolores, Quezon. Ang Bundok Banahaw ay isang biyaya na pinagkalooban ng mahika upang tulungan ang mga taong nangangailangan. Bukod sa pagpapagaling nito sa may sakit, ang Bundok Banahaw ay higit pa sa pagiging The Holy Mountain. Dahil ang bundok na ito ay nagsisilbing bakas ng ating pagkakakilanlan, saksi sa ating mahabang kasaysayan at pagsilip sa pananampalataya ng ating mga ninuno. Kaya naman, sa huling kalbaryo ng aming pag-akyat sa bundok, dala-dala namin ang di mabilang na mga aral na ipinamahagi sa amin ng mga taga Dolores, Quezon. Una, ito ay ang pagpapahalaga sa kalikasan. Pangalawa, pagbibigay respeto sa iba't ibang pananampalataya. Pangatlo, ang walang katapusang pagpapasalamat sa poong lumikha. Dahil sa kabila ng relihiyon, kasarian, o paniniwala, kapag may tiwala ka sa poong may kapal, tiyak na mararamdaman mo ang mahika ng Bundok Banahaw.